Yamaha Patio 125, sobrang siksik, liglig pala sa mga features and specs. So, napaka-cute ng motor na to. So magkano na nga ba ngayong taon? Papakita ko sa iyo. Tara. Ako pa lang dito sa Yamaha Patio 125 ay alam ko na kung bakit isa siya sa mga napakabentang scooter ngayong 2024 dahil bukod sa talagang napaka-classic ng disenyo niya, napaka-premium at talagang swak na swak sa mga height ng mga Pinoy, sa quality ng bearings pa lang ay makikita mong hindi basta-basta talaga. At idagdag pa natin yung sariling character ng motor na to na magmula sa kanyang headlight, taillight at maging sa mga signal light. Angat na angat at talagang napaka-classic ng motor na to na magmula sa kanyang headlight ay oval shape hanggang sa kanyang mga signal light ay naka-oval shape din. Isa din ito sa mga napaka-minimalist na scooter na halos bilang na bilang mo lang yung mga stickers or decal na nakadikit magmula dito sa unahan hanggang sa likuran. Ang kanyang headlight ay split type, naka-LED siya, hindi siya nakakasilaw at talagang napakaliwanag niya sa gabi. Ang kanyang mga turn signals naman ay naka-bulb type pero may built-in siya na hazard light. Ang kanyang meter panel naman ay fully digital na hugis oval pa rin, square naman kapag ka naka-open ang ilaw ng kanyang panel. Sa mga mahilig sa classic na motor ay isa talaga ang Yamaha Patio sa mga pinagpipilian dito sa 125cc category. Na bukod sa gawang Yamaha siya, unique din talaga yung kanyang design or looks kumpara dun sa ibang brand na may classic scooter din. Punta agad tayo sa kanyang specs. Ito ay 125cc, 4-stroke, single overhead cam, air-cooled, single cylinder, FI, electric starter, B-belt automatic ito kaya gas and go na lang tayo. Recommendable din ito para sa mga beginner at mga lady rider dahil mababa lang ang kanyang seat height na may 750mm at nung sinukat ko ito ay abot na abot natin, hindi tayo dito tiptoe sa height natin na 5'5". Pasok pa rin ito sa mga 5 flat hanggang 5'6". Kayang-kaya natin itong dalhin or kayang-kaya natin itong imaniobra. Dagdag pa natin na magaan lang din ang motor na ito na may timbang na 95 kilograms, below 100 kilograms yung motor na to. Kung ikaw ay beginner rider or lady rider ay talagang napaka-komportabling dalhin ang motor na to. Ang kanya namang ground clearance ay 135mm. So, swak ito sa ating road condition at pwedeng-pwede siya pang araw-araw. Ang kanya namang fuel tank capacity ay 5.5 liter. So bukod sa FI ang motor na to ay naka blue core hybrid din na mas pinatipid sa gasolina dahil kombinasyon ito ng battery at engine combustion na pwedeng pumalo hanggang sa 60 to 70 kilometers per liter. Kumpara sa ibang 125cc na kaya lamang umabot ng 40 to 50 kilometers per liter. Ang kanyang maximum power ay 6.2 kW at 6,500 RPM. At ang kanya namang maximum torque ay 9.5 Nm at 5,000 RPM na kapag naka-activate ang kanyang assist ay pwedeng pumalo hanggang 10.6 Nm at 4,500 RPM. Maganda ito kapag may angkas tayo, hindi tayo mag-worry na mabitin kapag ka mga uphill or paahon na kalsada dahil pwede nating i-adjust ang kanyang maximum torque. Good job Yamaha. Bukod sa mga features and specs na to, idagdag pa natin ang Yamaha Motorcycle Connect o Y-Connect na pwede nating i-connect sa ating mga cellphone or smartphone para ma-monitor natin kung kailan tayo dapat magpa-maintenance or para malaman natin ang location kung saan tayo huling nag-park ng motor. Talagang napaka-futuristic ng features ng motor na to. Bukod sa naka-FI na siya, tipid sa gas, at naka blue core hybrid ay naka stop and start system na rin ito na kung saan kapag huminto tayo ng 3 to 5 seconds na hindi tayo nagtothrottle ay kusang namamatay ang engine na nagre-resulta sa mas matipid na gasolina.
pihitin mo lang ulit ang throttle at aandar na ang motor na ito. Ang kanyang suspension sa unahan ay naka-telescopic fork. Napaka-responsive nito lalo na nung sinakyan natin at sinubukan nating laro-laruin yung kanyang unahang suspension. Sa likuran naman ay naka-unit swing. Ang kanyang wheelbase ay 1,280 mm at sa kanyang overall dimension naman, ang kanyang length ay 1,820, ang kanyang width ay 685 at ang kanyang height ay 1,125 mm. Meron na rin itong side pocket na ipupush lang natin bahagya at kusang bubukas ito ay makikita natin ang power outlet na pwede nating i-charge dito ang ating mga cellphone. At sa kabilang side naman ay may bottle holder din na maliit na napaka-convenient na pang araw-araw. At meron na rin itong mga carabiner hooks sa unahan dito sa may bandang gitna na kapag ka naparami yung ating binili or kapag ka namalengke tayo ay pwede nating isabit dito yung mga dalahin. Katapat nito sa upuan ay may isa pang hook dagdag sa magagamit natin kapag ka tayo ay naggrocery. Ang kanyang underseat compartment ay may sukat na 17.8 liter. Sapat na para paglagyan natin ng mga mahalagang gamit gaya ng mga papers natin or mga kapote or pwedeng paglagyan din ng half face na helmet depende sa brand at sukat ng helmet na to. Napaka-premium din ang upuan na bukod sa talagang napaka-komportable malambot ng ating sinubukang upuan ay medyo malapad din ito na pinaganda din dahil makikita natin yung mga stitches dito, yung kanyang grab bar naman dito sa may likuran, naka-matte finish siya na para naman sa ating mga back ride. Isa sa mga hinangaan ko dito sa motor na to, ang kanyang mga gulong na napakalapad din na may sukat parehas na 110/70/12. So parehas yung sukat ng unahan at nung likuran parehas na rin naka-tubeless. At kapag pinuntahan naman natin yung kanyang brake sa unahan ay naka-hydraulic disc brake ito at sa likuran naman ay mechanical drum brake. Ang kanya namang compression ratio ay 11.0:1. Ang kanyang bore and stroke ay 52.4/57.9 mm. Ang kanyang taillight ay oval din, pati ang kanyang mga signal lights oval din. Pagbaba natin sa kanyang likurang fender ay meron ding reflector na added visibility lalo na sa gabi. Meron din siyang park brake lock na dagdag sa safety ng motor na to na kapag ka nakapark tayo sa medyo alanganin or medyo matarik hindi tayo mag-worry na baka matumba dahil sa tarik ng lugar. So, hindi gulong yung motor natin, iwas ito sa posibilidad na baka matumba yung motor natin. May side stand kill switch din ito na dagdag pa rin sa safety dahil pagka nakababa ang ating side stand ay hindi natin ito mapapaandar. So may iwasan natin dito yung mga disgrasya. So sa mga mahihilig sa mga classic na motor dyan, so pasok pa sa inyo yung disenyo ng Yamaha Pacho 125. So comment nyo nga sa ibaba. Dahil para sa akin, mahilig ako sa mga classic na mga motor, talagang gustong gusto ko yung scooter na to. At ang SRP ng motor na to ay 92,900. So sulit ba ang price ng motor na to sa mga nabanggit nating feature? So comment nyo nga sa ibaba. At sa mga nakagamit na ng Yamaha Pacho 125 at sa mga owner na ng motor na to, anong masasabi nyo dito sa motor na to? So comment nyo nga sa ibaba. Hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. So kung umabot ka hanggang sa dulo ng ating video, ay baka naman pwedeng pakilike. Pakisubscribe na rin para maging updated kayo sa mga susunod nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.